po ang niluto ko ngayon. Bago nyo po ihain, pigaan nyo po ng konting kalamansi. Ako po'y giliw na giliw kapag ang mga rikadong inihahalo ko sa ulam na niluluto ko talagang gulay na galing sa bukid. Bukod po sa simple na, masustansya pa, katulad po ni Re. Naku po, ito'y isang bungkus ng talbos ng kamote na tinanggal ko lang po ng tangkay. Ito namang isa'y nakikita nyo, isang katamtamang laki ng upo. Meron din po akong ilang pirasong hipon na ilalagay. Ganyan lamang ayos na ayos na. Simple lang po ang ricado at madaling hanapin. Magustuhan nyo po sana. Painit po tayo ng mantika, 3 kutsarang mantika. Lagay na po tayo ng bawang. Tapos sibuyas po. Maraming sibuyas. Pagluto-luto na yung ating bawang sibuyas, maglagay po tayo ng maraming kamatis. At dito tayo kukuha ng sabaw sa ating kamatis. Kung mura-mura sa kamatis lagyan niyo po ng maraming kamatis. Takpan po natin at hayaan nating malanta yung ating kamatis. Teka, tignan natin. Ito, luray-luray na yung ating kamatis. Nagkaroon na po ng tubig. Yan ang gusto natin lutong-luto. Ito po'y binagoongan. Maglalagay po ako ng siguro 2 kutsara namang ito para po may lasa na. Ito po'y timplado na. Matamis-tamis ng kontit maalat. Lagyan na po natin ng sabaw. Lagyan po natin ng 1 tasa. Tubig lamang yon Sige po, haluin natin ng sandali. Takpan po natin sandali. Kumukulo na ba? Kumukulo na po. Dire-diretso na po ito Ilalagay ko na po itong ating upo. Haluin natin sandali. Takpan po natin. Tignan nga natin. Ito po 1 minuto. Lalagay ko na po itong ating hipon. Ilang pirasong hipon lang naman po sayang naman parang 5 piraso sinama ko na. Lagay na rin po natin itong ating pechay. 2 maliit na puno ng pechay. Aba, masustansya rin yan. At isabay na rin po natin itong ating talbos, yung dahon po ng talbos. Talbos po ng kamote Hindi po ito kangkong. Kung kangkong ang gusto nyo ilagay ayos din po. Pero ito po talbos ng kamote. Haluin po natin sandali. Idiin natin yung ating mga dahon. Pero wag nating i-overcook. Parang kulang ang sabaw. Idadagdag ko na po itong natitirang 1 tasang tubig. Takpan po natin at hayaan nating malanta ng sandali yung ating mga berding dahon. Tignan po natin, makalipas ang 1 minuto. Malakas pa po ang apoy niya, nakita nyo naman, kumukulo. Bago po natin patayin yung apoy, ilagay na po natin itong ating bangos. Ito po ilang piraso ng maliliit na bangos na pinrito. Papatayin ko na yung apoy wala na po itong tinik. Nabili ko sa tindahan. Parang natakam ako. So, inilagay ko na lang po din. Ginupit-gupit ko lang ng maliliit. At bala ko nga sana ilagay dito sa ating upo na may bagoong at talbos ng kamote. Takpan po natin. Bago nyo po ihain, pigaan nyo po ng konting kalamansi. O kaya naman lemon juice para may asim-asim ng konti. Ito pong mga ganiling ulam, nalutong ulam ganito po talaga aking gusto. Yung po bang simpleng mga ricado lang at madaling hanapin. Yung maraming gulay, pagkatapos sa huli bago nyo hanguin, lalagyan nyo ng prito-pritong isda. Naku po, panalong-panalo para sa akin to. Ang katapat lang naman yan mainit na kanin. Basta po ang ibinabahagi ko sa inyo, siguraduhin yung mainit at bagong luto't may sabaw. Palagay ko'y magugustuhan ng mga kasama nyo sa bahay. Dito na po kayo sa Dilintera duman at mabigyan kayo ng konting niluto ko at nang matikman nyo naman at masarapan kayo. Basta wag nyo pong titigilan. Ang kalalagay ng comment dito sa baba at binabasa ko po yan. Kadalasan sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin sa susunod. Nauubusan din naman ako Hanggang sa susunod pang muli, si Ron Bilaro.